Si Kuya Tuti daw po. Yung kapatid po ng biyanan po. Hindi ito napunta sa pulpunong yun po yung nakulong. Hindi na po hindi ito napunta. Una sa lahat, yung pinasok po na bahay, doon po kayo nakatira. Hindi po. Alam ng mga polis na hindi ka doon nakatira. Hindi po. And yet, doon yung pinunta nila. Number one. Number two, meron po silang hawak na warrant? Wala pinakita. Pinakita po sa amin, sir. Bali, nasa cellphone. Parang nakapokus lang po yung pinakapangalan lang po dun sa cellphone. Hindi po nila totally binasa kung ano po yung ano. Basta sabi lang po ay hinahanap daw po Tapos nila si... pinakita sa inyo yung warrant, tapos Opo, pinapaliwanag para sa inyong warrant, kung yun Mayroon ay nga daw updated po. warrant and all. Bakit po kayo hinahanap at bakit daw sila pumunta doon sa bahay na hindi naman doon kayo nakatira? Hindi ko po alam. Yung pong warrant po yun. Matagal na po yun. So meron ka talagang warrant. Matagal na po yung may pulong ano pa yun. Kaya nangulong na nga po ako dyan. 4 na buwan po. October 13 po na dismiss po ako na... Na-dismiss? Okay. Suko po ako sa mga retired police. So, ibig sabihin, yung mga polis, walang kopya nito. Wala po. Ilang polis pong pumasok? Dapat po. Sino pa yung nagbibideo? Buti na lang. Video po. At saka po yung anak ko pong 15 years old po. Very good. At least meron kayong presence of mind. Importante po yun. Kasi kung wala yung video, ang dating nun, he said, she said. So with that video, hindi na pwedeng pagsinungalingan. Itong sumbong namin. Kaninang umaga po, so ang ginawa po namin, nag-consult po sir kay Sir PD at as of this time po sir, ay officially ay nirelieve na po sila outside po sir ng Provincial Intelligence Unit. Pagpaumanhin niyo po sir, ay kanina madaling araw po kasi sila sir nag-follow up doon medyo malayong bayan para yung barangay. So nag-reach out po kami sir sa kanila na pumaba na sir at sila po ay-relieve na sir sa Provincial Intelligence Unit. Dalawa pong gusto kong mangyari. Una, relief sila din. Disarmahan po mga to. And then confine to headquarters habang kinakasuhan po sila. Gusto ko pong makulong mga to. Kasi, sir, una-una patakaran po ito na kapag nag-serve ng warrant yung mga polis natin, uniforme sila at nakasuot sila ng body-worn camera. Which, hindi nila sinunod yung ganung protocol. Pangatlo, hindi man na sila nag-check kung updated ba yung warrant o hindi. Di ba sir, kasama sa SOP yan? Yes sir, ulit ko po sir pinapaalala na lagi po sir i-verify sa issuing court ang warrant of arrest. Correct. Kung existing pa sir or na-serve na po. Correct. Yun mo talagang pinakauna. Before you serve the warrant, you go to the court and issue the warrant and then i-verify ninyo kung outstanding pa ba yun o na-serve na yun o paso na yun, etc. Di po ba? Yes sir, copy po sir. We will do our best sir para kami po sir nung ma-victim yung tamang due process po. At naiimbestigahan po sir na maayos, kaya po sir, nirelieve na po sila sir sa Provincial Intelligence Unit. Una-una po, ako po ay humihingi na po kaagad ng paumanhin dahil kanina ko lang po sir ito nalaman na pangyayaring ito. Kaya I directed po yung ating admin na officer na i-relieve po itong mga tao na ito at paimbestigahan ko po totally ito pong pangyayari po na ito. And sir, gusto ko mabigyan ng kopya itong mga biktima ng dokumento na in fact sila po ay nirelieve and confined to headquarters. And gusto ko rin po makakuha ng dokumento na sila po ay nadisarmahan. Opo, yes sir. Gagawin ko po yan. Inform ko po kayo sa mahal na senator at yung pong mga pamilya po na nagre-reklamo. Nanginginig si sir. Sir, huwag kayong maginig. Akong bahala. Pag nandito po kayo sa akin, 101% safe po kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako po ay talagang humihingi po ng paumanhin dahil ako po accepted ko po na malaki po yung pagkukulang po ng ating mga pulis. Kaya ako po ay gagawin ko po yung lahat para po mabigyan din po ng hustisya yung ginawa pong pagkakamali ng ating mga pulis. At ngayon na po, meron naman na po silang mga order ng relief at pinapadisarmahan ko na rin, pakadisarmahan ko rin po sila pagdating po nila dito sa Quezon PCO. At yun po yung administrative at criminal. Nakausapin ko rin po sir personal yung ating pong mga complainant upang sa ganun po talagang maalalayan ko po sila. Pupunta po ako sa kanila pagdating po nila dito sa Lucena. Very well said po, Colonel. Ito po'y papaalala ko sa lahat ng kapulisan kasi sa mga hearings, palagi ko ito bring up, especially during one budget hearing ng DILG and nandun pa si Secretary John Wick at sa mga iba pang hearing, lagi kong sinasabi na dapat ang mga pulis natin kapag nag-serve ng warrant o kapag may mga operations, kailangan naka-body-worn camera. Buti na nga lang, may presence of mind yung mga kamag-anak nandoon, binidyohan kasi kung hindi binidyohan yan, magsisinungaling mga pulis. She said tayo. Saka mga naka-shorts, tapos nakabuhot ang baril. Grabe naman. Tapos lima sila. Anyway, sige po, Colonel. Colonel Basaya, asahan po namin yung inyong gagawing investigasyon. At kung kinakailangan, sasamahan po namin dyan si Sir Roberto para makapagpile ng formal complaint. And can you guarantee safety po, Colonel? Pagbalik ni Sir Jan, baka naman gagantihan ito. Itong mga tuloy ng mga pulis ninyo. Makakasaan na kayo.
minamahal na senador, talaga pong babantayan ko po yung kaso na yan at makakaasa din po yung pamilya na ako po mismo ang pupunta po sa tahanan nila upang makausap ko rin po sila ng personal.